Isa po sa rekomendasyon ng United Nations sa Pilipinas ang pagsasalegal sa prostitusyon. Ayon po sa ilan, magandang intensyon ng UN lalo't lumabas sa isang internet survey na pangatlo raw ang Makati City sa mga syudad sa Asia kung saan madaling magpalit-palit ng sexual partners o magpapalit-palit ng sexual partners ang mga lalaki. Balita hatid ni Lala Roque. Dito sa tinaguriang business district ng Metro Manila, hindi lang daw negosyo ang patok. Batay sa online survey ng worldwide dating website na seekingarrangement.com, pangatlo raw ang Makati sa mga lugar sa Asia kung saan maraming lalaki ang nagsabing may 5 o higit pa silang sexual partners sa loob ng isang taon. Sa naturang survey, number 1 ang Bangkok, Thailand at sinundan ng Osaka, Japan. Kilala ang lungsod ng Makati sa pagiging progresibo at dinadayo ng mga tao, mapalokal o dayuhan man. Kaya naman dahil dito, tingin ng pamunuan ng Makati, madaling magamit ang kanilang pangalan. Baka yung iba lang gusto magyabang, di ba? Kung gusto maka-attract ng mga pwedeng ma-date, siguro tingin nila, if I put Makati as my place of residence, mas iba yung pagtingin sa kanila. Pinagkibit-balikat lang din nila ang resulta ng naturang survey. Napakahirap na bigyan ng kredibilidad or seryosohin yung resulta ng survey. Dahil precisely doon, you don't even know kung talaga nagsasabi ng totoo. Ang mga taga Makati, iba-iba ang reaksyon. Totoo po yun. Kasi po, tingnan nyo nga naman po yung nature namin kung di ba? Maraming club. Hindi lahat ng babae nandito sa Makati. Ganun ang isip ng mga tao, di ba? Pero kung mga bahay aliwan lang ang pag-uusapan, hindi lang naman yan sa Makati matatagpuan. Ang United Nations naniniwalang panahon na para gawing legal ang prostitusyon sa Pilipinas, kesa naman patago pa raw itong naisasagawa. Batay sa report na Sex, Work and the Law in Asia and the Pacific, mas mapoproteksyonan daw ng batas ang mga commercial sex worker kung isasalegal ang prostitusyon. Mabibigyan daw sila ng mga benepisyo gaya ng pensyon, access sa pagbubukas ng bank account at pagkuha ng insurance at pagsali sa mga unyon. Pero ayon sa isang sociologist, positibo man ang layunin ng United Nations, malabo raw na maipatupad ito sa bansa. Kung titignan natin in a wider perspective, yung layunin ng UN ay maganda naman. It's to protect the people who are actually working, yung sabi nga nila. However, in the Philippine context, mukhang hindi ito katanggap-tanggap ng ating pamilya, ng ating gobyerno. At para sa isang bansang may maraming Katoliko, hindi matanggap ng simbahan ang panukalang gawing legal ang prostitusyon na parang katumbas na raw ng pang-aabuso sa mga tao. Dapat daw tulungan ng mahihirap na mabigyan dignidad dahil ang pagkikipagtalik kapalit ng pera ay hindi raw kailanman magiging moral at katanggap-tanggap. Hati naman ang opinyon ng mga nakausap namin sa mungkahi ng United Nations. Hindi porke ginagawa ng mga western countries, especially sa Europe, kasi legal ang ang mga sex workers doon. Siguro hindi solution na na parang konsintehin. Pala naman babatas dyan. Lala Roque, GMA News.